Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again. Para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Quick update muna tayo dito sa Bagyong Luis na kasalukuyang pa rin pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Again, gaya ng binabanggit natin kanina, shade po o tabingi yung ating bagyo. Yung sentro po niyan ay nandito, huling namataan ng pag-asa sa mga katubigan dito sa Makunakon, sa Isabela. Pero yung kanyang mga bulto ng kaulapan at mga pagulan ay concentrated dito sa kanlurang bahagi nating bansa, lalong-lalo na dito sa Ilocos Region. Ito pong bagyong si Luis ay nananatiling nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 60 kilometers per hour. Ito po ay bumilis ng bahagya na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito nga ay nandito sa mga katubigan, eastern section ng Isabela. At dahil kumikilos pahilagang kanluran yan, may chance po yung maglandfall o sumabit dito nga sa area ng Isabela. Yan po ay kumikilos o binabaybay itong gilid ng ating landmass o kalupaan ngayon. So antayin natin yung official declaration dyan ng Pag-asa dahil nakikita nila yung center o gitna niyan sa radar. Yun yung ating pinaka-accurate na depiction ng center o gitna ng bagyo at yung time of landfall. So antayin natin ang official statement dyan ng Pag-asa. Bagamat nandito sa gitna nga or nandito sa may Isabela yung ating bagyo, apektado nito ang malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang Central Luzon at nag-extend din po yan sa ilang bahagi ng Calabarzon, samantalang yung ating habagat o southwest monsoon ay nagpapaulan naman dito sa western section ng Visayas, maging sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ngayong hapon hanggang gabi, kung mapapansin nyo at kung titingnan nyo yung ating satellite image, yung ating concentration ng mas madalas at mas malalakas na pagulan ay nandito po sa Ilocos Region. So meron tayong mga posibleng intense, heavy to at times intense rains dito po sa mga areas ng La Union, Benguet, kasama po dyan ng Tarlac, Zambales at area po ng Bataan. Ito pong western section ng Central Luzon. Samantalang may kalakasan din po yung ating mga pagulan dito sa area ng Pangasinan. At ayon naman sa Pag-asa, meron tayong 50 to 100 millimeters na pagulan. Yan po yung mga minsan katamtaman at may mga pagkakataon lumalakas din po yung ating mga pagulan. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dito po sa Ilocos Region, kasama po dyan ang Ilocos Norte, Ifugao, Mountain Province, kasama na po dyan ang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, maging dito sa Quirino, kasama na rin po dyan ang Aurora, at meron po tayong mga possible din ng mga pagulan sa Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Nababawasan na po yung ating mga kaulapan dito sa Bicol Region, pero sa ilang bahagi ng Mindoro, meron din tayong posibleng malalakas na pagulan dyan. Lalong-lalo na po bukas habang lumalakas yung ating habagat o southwest monsoon, maging dito sa western section ng Visayas. Ngayon, talakayin natin itong tropical cyclone wind signals ng Pag-asa. So ito medyo counterintuitive o taliwas dun sa ating paniniwala. Ito ay merong tropical cyclone wind signal, itong eastern section ng ating bansa. Dahil nandito sa gitna, nandito yung gitna ng ating bagyong si Luis. Yan po ang areas ng Cagayan, Kalinga, Isabela, kasama po dyan ang Quirino at Aurora, maging dito sa area ng Ifugao at Mountain Province. Ito po yung eastern section ng ating bansa. Bagamat meron tayong minsang malalakas na hangin dyan, mas malakas po yung ating hangin sa mga areas na meron tayong nararanasang halos tuloy-tuloy na pagulan. So bakit po? Kapag meron tayong mga kapal na kaulapan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms, yan po ay may kaakibat na malalakas na hangin. Although wala pong mga areas, wala pong mga signal dito sa mga areas na nasa western section ng ating bansa na kasalukuyang inuulan, dulot ng epekto nitong bagyong si Luis is walang signal, meron din po tayo o mag-ingat din po tayo sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin, lalong-lalo na po kapag meron tayong mga thunderstorm clouds dahil minsan mas malakas pa po o singlakas po yan ng bagyo, yung mga bugso po ng hangin yan. At mas ramdam po yan sa mga kabundukan o mas matataas na lugar, gaya po ng Benguet at Baguio City. Kaya doble ingat pa rin po tayo dyan. Although walang signal, etong Ilocos Region, meron pa rin tayong mga posibleng malalakas na hangin kapag nga meron tayong malawakang pagulan at meron tayong thunderstorms. So narito nga ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa Bagyong Luis. Kasalukuyan nga yung dumadaplis o kumikiskis dito sa gilid ng area ng Cagayan at Isabela. So pagitan po niyan, nandyan po yung gitna ng Bagyong Luis. So meron po yung possibility maglandfall. Antayin po natin ang official declaration o statement dyan ng Pag-asa ng time of landfall at yung kanyang location. Pero after po niyan dumikit ng bahagya dito sa Northern Luzon, inaasahan natin na yan po ay magpo-pull away. Mabagal na kikilos yan dahil sa pagbabago ng kanyang direksyon, pero mula bukas hanggang sa darating na Wednesday, yan po ay kikilos na ng may kabilisan papunta dun sa bagyong may international name na dolphin dahil hihilayin nga siya ng hangin papunta doon
at sasama na siya doon sa ating habagat o southwest monsoon. Magiging parte na lamang po yan ng inflow ng ating hangin na kung saan posibleng nga yan maging low pressure area. Pero habang kumikilos po yung palayo, meron pa rin tayong mga pagulang maaaring maranasan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon at magpapalit nga yan kapag naging habagat na po yung ating hangin at lumakas na po yan, malilipat naman yung ating pagulan muli dito sa western section ng ating pagulan, dulot naman na ng habagat, hindi na po nitong Bagyong Luis mula Wednesday hanggang sa darating na weekend. So may kalakasan din po yung inaasahan nating habagat, kaya paghandaan din po natin yan. So nakadikit na nga sa ating landmass o kalupaan, ito pong bagyong si Luis, bagmat nasa mahinang bagyo o tropical depression, nagdulot pa rin po yan ng malawakang pagulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Kaya doble ingat pa rin po tayo dyan sa mga posibleng flash floods and landslides at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Yun po yung may color red, yellow at orange para sa mga kaakibat na aksyon na gagawin natin sa dami ng pagulan na natatanggap ng inyong areas at ugaliin din pong makibalita sa inyong local LGU or DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong areas, lalong-lalo na po dun sa mga tao o mga kapatid nating nakatira malapit sa bundok at sa tabing dagat or sa tabing ilog. Doble ingat po tayo mga kapatid. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.